Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, hala, sibak na, nako, di mapigilan ang people power, nagkaisa na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito i-share lang din po natin ulit, no, itong mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin ito. Itong si nako, yung asawa po, no, yung kinakasama ni former President Duterte na si Ma'am Hanilet ba? Tama ba mga kababayan? Correct me if I'm wrong ha. Ito, may nagsalita na po mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang saloobin. Ito po mga karibin natin. Message ko sa Pilipino. Kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naa na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan o papolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali raman na. Pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Mayo tag nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Ipakubaba siya, miski presidente na siya. Makita niyo mo siya matratong tao. Naluhoy ko kay pagkaon alam ng tani ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Kapalo sa akong pagtabang. Maski kaluoy lang ang tao. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kayang gustuhan na. Deprive, miski gipatay na unta nimo siya dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na siya. Kabalo mo ko sa health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala man na siya ni trigger o pusil. Isa, wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab.
Ilang accusations, 9 ka buo. Asa man ang 9? Mula maganin niya siguro ng 9 na gina-accuse siya. Gani, grabe gani, gulo na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga Grabe mga kababayan. Medyo, na ano naman tayo, nadadala na naman tayo. Mga karibin natin, no? Pasensya na po. Kasi medyo nadadala po tayo ni Ma'am Manilit, no? Kasi medyo naintindihan ko po yung sinasabi niya. Although it is sa Bisaya, mga kababayan, naintindihan nyo rin, mga kababayan, no? So, ang, di ko, saglit lang. Di ko rin alam, mga kababayan, no, kung bakit nadadala tayo, pero hindi ko naman to tatay. Hindi ko naman to tatay, hindi ko naman to lolo. Pero nasasaktan din tayo. Hoy, anong ginawa nyo? Sinasaktan nyo ang damdamin ng bawat isang Pilipino, no? Sa ginawa nyong ito. Kay former President Duterte. Alam nyo, kung ibang tao lang ito, hindi na dapat to na inaiyakan eh. Kasi iba po ang ginawa nito sa Pilipinas, mga kababayan. Kakaiba po ang ginawa nitong pagbabago sa Pilipinas at nakita natin yan. Tapos ginanito lang ninyo. Maging ang pamilya ng administrasyong ito ay nakinabang sa pagiging presidente nitong taong ito, mga kababayan. Bakit sila mismo pinagkanulo nila yung taong tumulong sa kanila, di ba? Well, anyway, nasa dago na rin talaga siguro nila yan eh. Ayan mga kababayan, ano po inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, sige, tuloy-tuloy po tayo. Eto, yung nangyari po sa Daheg kahapon, eto po, panoorin natin. Ayan, daming tao. Yan, maraming tao mga kababayan, no? Inupo lang yung sound, baka ma-copyright tayo eh. Kita nyo na yan. Yan ba ang gusto nyong litisin dyan sa Daheg? Walang ya kayo. Marami pong nagmamahal dyan. Talagang magkakagulo kapag yan ay ikinulong ninyo dyan ng matagal. Magkakagulo. Tingnan nyo, kahit hindi Pilipino nandyan because they know, mga kababayan, no? Alam nila kung anong ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pagmamahal lang po sa kanyang bansa ang kanyang ginawa. Saan mga kababayan, anong masasabi niyo dyan? Napakaraming tao kahapon sa Daheg po yan. Diba? Isa lang pong ipapatunay dyan mga kababayan, mahal na mahal po siya ng Pilipino. Kaya anong pumasok sa mga kukutin ninyo at trinahidor nyo siya? Well, anyway, sa kabilang dako naman mga kababayan, eto. Escudero, ICC arrest of ex-President Duterte will not affect schedule of Vice President Sara Duterte impeachment trial. Simulan nyo na. Simulan nyo na para talaga ubusin nyo na lahat ng Duterte. Pero huwag po kayong magiging kampante ubusin nyo man yan ngayon, may tatayo at may tatayo pa ring Duterte pagdating ng panahon at yun po ang ipaglalaban ng taong bayan.
Okay? Ito pa mga kababayan ng balita. Ito si Tulfo naman. Sabi po dito ni Erwin Tulfo mga kababayan, no? Even those sharing fake news should be penalized. Aba, teka lang. Well, anyway, ano sa palagay nyo? Sang-ayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Erwin Tulfo na even those just sharing fake news should be penalized? Aba, paano na, sabi nag-comment nga po dito sabi, paano yung fake identity? Ma-penalize din ba? Kasi 'di ba may issue po ito si si Erwin Tulfo ng fake identity. O ngayon kung fake news ang pag-uusapan ay unahin na po natin itong mga mainstream media. Sila po ang nagpapauna ng mga fake news paano natin masasabing fake news 'yan? For example, ngayon hindi pa 'yan fake news, 'di ba? Nagiging fake news lang pag na-verified na ilang araw pang lumipas. Wala na, kumalat na. Mababawi mo pa ba yun? Hindi na. Kung anong naging sentimento ng tao doon, yun na talaga yun. Yung fake identity, pag nag-fake ka ng identity, yun na talaga yun, no? Nasa dugo mo na yun Parang nasa print mo yan Print mo na yan di ba? Ano sa palagay mo? Senator, wag naman sana. Erwin Tulfo, ano sa palagay mo yung about fake identity? Dapat din bang i-penalize yan? Aba, syempre, mga kababayan, dapat talaga lang. Di ba? Kailangan yan i-penalize kasi marami po ang tatakbong senador ng mga alien, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto pa. Nako, itong si Risa Hontiveros mga kababayan, pinagre-resign na po. Si Gadon. Grabe ito. Pinagre-resign po si Gadon 2 years ago pala ito. 2 years ago, nung naging ano pa lang siguro si Gadon dito, yung bagong secretary pa lang, no? Noong June 28, 2023. Ito po, ano kaya ang stand ngayon ni Senator Risa Hontiveros, no? Sabi naman po ni Gadon, hindi, magdebate na lang tayo. Kasi papakita ko sa iyo kung gaano ako katalino. Matalino nga, wala namang nagawa. Paano ibsan ang kahirapan sa Pilipinas? Diba? Sa sobrang mong talino, isa lang ang naisip mo. Ang kahirapan sa Pilipinas ay hakatang isip lang. Wow. Super talino talaga ni Gadon. Diba? Ano po ang opinion niyo dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po at eto na. Bigyan po natin ng komento at reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang buong katotohanan. Tila ito ang naging reaksyon ng marami sa ating mga kababayan sa controversial na CIDD Chief General Nicolas Torre III matapos itong mahuli sa sarili nitong bibig at magisa sa sarili nitong mantika matapos ang di umano illegal na pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila nga raw namumula at namumula sa kaba ang CIDD Chief General na si Nicolas Torre III nang gisahin ni Senator Alan Peter Cayetano sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa aligasyon ng illegal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Sa nasabing Senate investigation, tila hindi pinalagpas ni Senator Alan Peter Cayetano at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang naging di umano'y illegal na pag-aresto ni General Torres sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit niyong gawin ng mga kasinungalingan ang mga Duterte ay sadyang lalabas at hindi na talaga mapipigilan pa ang katotohanan na siyang mananaig. Senator Alan Peter Cayetano, binasag
na ang katahimikan at katotohanan tila tahasang sinampal. Inisa-isa ang mga kapalpakan ng gobyerno ngagba at ni General Torre sa isinagawang pagdinig sa Senado tungkol sa aligasyon sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kahit ano pang kasinungalingan at palusot ang gawin mo, lumabag ka sa mata ng batas at maraming Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapang at tahasang sinupalpal at nahuli mismo sa viral video ng senador na si Alan Peter Cayetano ang CIDG General na si Nicolas Torre III. Matapos mga tuwiran na tila upon his order, ipinag-utos raw nila talaga na hindi papasukin ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte Carpio, bilang abogado ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila matapang nananindigan at mukhang gigil na gigil sa galit na lumabas sa investigasyon ng Senado ang senador na si Alan Peter Cayetano, kung saan harap-harapan at matapang nitong tinanong si Nicolas Torre kung para sa kanya ba tama ang ginawa nito. Bukod sa pinagbantaan, hihilahin daw umano ang former president o ang sino mang abogadong humarang sa umano'y iligal na pag-aresto o nakapalikod rito, at bukod pa rito, hindi pa raw nito pinapasok ang Vice President na si Sara Duterte na mismong anak at abogado ng former President Roa Duterte. Sa pagpapatuloy ng mga katanungan ng senador na si Alan Peter Cayetano, mukhang ipinahiwatig nito na nilabag raw ni Nicolas Torre ang Bill of Rights ng dating Pangulong Duterte, kung saan ayon sa Section 1 shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ito raw ang hindi nalalaman ni Nicolas Torre III na nilabag niya mismo oras na nangyari ang di umano illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa balitang ito, matapang na nagkomento ang marami sa ating mga kababayan at maging ang ilang mga abogado na pinatunayang lumabag raw di umano at maaari raw makasuhan ang nasabing CIDJ Chief General na si Nicolas Torre III. Yan mga kababayan, na huling-huli na nga. Pero huli nga, hindi naman kulong mga kababayan, no? Yung mahirap no? Huling-huli na nga sa pagsisinungaling, wala naman na kulong. Yun lang yung problema dito. So, at kaya naisip ng taong bayan, this is all a drama, no? Drama lang po ito mga karibin natin na lumalabas ngayon. Kasi bakit nung di ba nasaksan nyo naman yung yung naging hearing kay ex-PDEA agent Jonathan Morales, di ba? Oh. Talagang dinudurog nila yung credibility ni Sir Jonathan Morales, no? Ginawa pa nilang sinungaling. Oh. At kinuntem pa nila. Di ba? Hindi lang si Sir Jonathan Morales, maging yung ibang mga resource person. Kahit nagsasabi ng totoo, contempt pa rin eh. Pero dito sa hearing na ito, kitang-kita mo nang nagsisinungaling. Wala lang. Natatawa pa nga yung iba eh. Napansin nga ng kameramihan, nakangiti pa itong si Senator Amy Marcos, di ba? Pangiti-ngiti lang. Para sa akin pag ngiti-ngiti ka, parang you don't make it serious, di ba? Hindi siniseryoso yung inyong mga pagtatanong. Oh, that's why itong mga hinayutak na ito wala rin. Kahit huli na nagsisinungaling ay wala, sige, continue lang tayo. For documentation lang ito. Parang ganun po lumalabas sa akin mga kababayan. Well, anyway, magkaiba naman po tayo ng opinion. Kung ano man po inyong opinion, we respect it mga kababayan, okay? Ano man po inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan